Paunawa bago manood, ito ay isang fanfiction video kaya't mas tututok ito sa mga kapanapanabik na pangyayari sa kwento. Ang mga larawan ay para sa paglalarawan lamang. Maligayang panonood sa inyong lahat. Kung nagustuhan niyo, paki-like, subscribe sa channel, at ibahagi ang video para suportahan ako. Salamat. Tok tok tok. Sa isang madilim na lihim na silid, may ilang aandap-andap na ilaw ng langis na tumatanglaw sa paligid. Isang matandang may kulubot na pisngi, si Grand Elder Yuan Lao, ang nakapikit at nakakrus ang mga binti, tahimik na nagme-meditate. Maya-maya, mga sunod-sunod na katok mula sa labas ang umalingaw-ngaw, pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at mahinahong nagtanong, sino ang kumakatok? Guro, ako po ang inyong disipulo. Narito po ako para magbigay galang sa inyo. Mula sa labas ng pinto, isang pamilyar at magalang na boses ang narinig. Creak bumukas ang pinto, at dahan-dahang pumasok si Xi Wuyue, may ngiti sa labi. Lumapit siya kay Yuan Lao, yumuko, at 3 beses na nagbigay pugay. Guro, narito po ako para magbigay galang sa inyo. Tila isang masunuring disipulo, may kislap sa mga mata ni Xi Wuyue. Bahagyang tumango si Yuan Lao, ngunit may halong pangungutya sa kanyang mga mata. Hindi ka basta-basta napaparito kung walang kailangan, Wuyue. Ang pagdating mo ngayon ay hindi lang para bumati sa akin, hindi ba? Guro, nagkakamali po kayo. Wala po akong ganoong intensyon. Yene, hindi ka naman ganoon kasimpleng tao. Mahinang tumawa si Yuan Lao, bumuntong hininga at iwinagayway ang kamay. Sige na, sabihin mo na. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, tinitigan ng malalim ni Xi Wuyue si Yuan Lao, hindi napigilang ngumiti at umiling. Talagang mas matalino ang mas nakatatanda. Hindi ko maitatago ang nasa isip ko kay Guro, haha. Ipinapaalam ko po sa inyo, Guro, na ang mga turo ninyo 1 buwan na ang nakalipas ay pinag-isipan ko pong mabuti. Hinihiling ko po na bigyan niyo ako ng pagkakataong magsimulang muli. Gusto mo pa ring maging sect leader? Bahagyang kumibot ang talukap ni Yuan Lao, malamig siyang tiningnan. Ngumiti at tumango si Xi Wuyue, tila ba natural lang ito? Opo. Sabi nga, ang isang bansa ay hindi maaaring walang hari sa loob ng isang araw, gayon din ang isang sekta na hindi maaaring walang pinuno. Si Zhu Fan ay kakatapos lang maging sect leader nang ipatawag siya sa Double Dragon Manor para sa pagsasanay, iniwan ang isang malaking sekta na walang namamahala. Kung 1 araw lang siyang mawawala, ayos lang. 10 araw, pwede pa. Pero mananatili siya roon ng ilang dekada. Sa panahong ito, ang mga gawain sa sekta, malaki man o maliit, ay magpapatong-patong na parang bundok. Kung walang sect leader na mamamahala, hindi ba magkakagulo sa loob? Huwag kang mag-alala, narito ako. Bukod pa riyan, narito rin ang ilang elder para tumulong. Guro, kayo ang Grand Elder ng sekta. Kung pangmatagalan niyong hahawakan ang kapangyarihan ng sect leader at aasikasuhin ang mga gawain, hindi ba't hindi ito tama sa titulo? Sa paglipas ng panahon, baka may mga magsalita ng masama, sabihing nais ng Grand Elder na sirain ang libo-libong taong tradisyon ng sekta, lumampas sa kanyang tungkulin, at agawin ang posisyon ng sect leader. Sino ang mga ngahas na magsalita ng ganyan? Kumunot ang noo ni Yuan Lao, malamig na tinitigan si Xi Wuyue. Napayuko si Xi Wuyue, nagmamadaling yumuko at nagsabing, natural pong hindi ako mangangahas na basta-basta paghinalaan siguro. Ngunit natatakot ako na maraming tao ang magkakalat ng tsismis at sisirain ang reputasyon ninyo, Guro. Ang mga elder na iyon ay laging hindi nagkakasundo. Huwag ninyong tignan na ngayon ay sunod-sunuran sila sa inyo at walang reklamo, pero sa hinaharap, mahirap nang masabi. Pareho kayong mga elder. Kung kaya ninyong pamahalaan ang mga gawain ng sekta, hindi ba't gugustuhin din nila? Kaya naman, ang libo-libong taong tradisyon ng ating sekta, lahat ay maaaring alisin, pati na ang pagitan sa pag-ibig ng lalaki at babae. Ngunit ang posisyon ng sect leader ay hindi maaaring mawala.
Kung hindi, ang puso ng mga tao sa sekta ay hindi mapapanatag at magdudulot ito ng malaking kapahamakan. Ile. Sino ba ang magnanais ng kapangyarihang higit pa sa sect leader, mang-agaw ng kapangyarihan at posisyon? Nagbuga ng hangin si Yuan Lao, biglang tumayo, iwinasiwas ang manggas at sumigaw, malinis ang konsensya ko. Pansamantala ko lang hahawakan ang mga gawain para kay Zhu Fan sa loob ng ilang dekada. Pagbalik niya, agad kong ibabalik sa kanya ang kapangyarihan para gampanan niya ang tungkulin ng sect leader. Hindi napigilang kumibot ng pisnginik si Wu Yue, dumilim ang kanyang mukha, at malamig na nagsalita, "Guro, napakadakilang kawalan ng puso. Hihintayin niyo siyang bumalik para ibigay ang kapangyarihan, pero ayaw ninyong hayaan akong humawak ng mga gawain sa loob ng ilang dekadang ito at bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Ipinapangako ko, sa loob ng ilang dekada, tiyak na makukuha ko ang loob ng mga tao." Sa panahong iyon, pagbalik niya, wala nang magnanais na sumunod pa sa kanya. Gagawin kong isa lang ang sect leader sa isip ng lahat, ako, si Wu Yu. Wu Yu, mukhang hindi ka pa talaga nagsisisi. May lungkot na sumilay sa mga mata ni Yuan Lao. Umiling siya at bumuntong hininga. Ang pagkuha sa puso ng mga tao ay paraan lamang. Ngunit sa likod ng paraang ito ay ang salitang Dao landas. Dahil may Dao, kaya handang sumunod ang mga tao. Kung hindi, kahit na panandalian mong makuha ang kanilang loob, mabilis din itong mawawala. Kapag naunawaan mo na ang salitang Dao na ito, at natagpuan mo ang Dao sa iyong puso, saka ka bumalik dito at kausapin ako tungkol sa posisyon ng sect leader. Huminga ng malalim si Wu Yue, isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Kinuyom niya ang mga kamao at naggalit ang mga ngipin. Dao. Ile. Guro, nagsasalita kayo ng mga bagay na malabo at mahirap maintindihan. Sino ang makakaalam niyan? Naghahanap lang kayo ng dahilan para pigilan akong bumalik sa posisyon ng sect leader. Dahan-dahang tumalikod si Yuan Lao, hindi na siya tiningnan at bumuntong hininga na lamang, puno ng pagkadismaya ang mukha. Guro, kayo ang unang tumalikod sa akin. Sinubukan ko namang bumawi pero kayo. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamao, maririnig ang paglagitik ng buto. Biglang may pamatay na intensyon na sumilay sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kamay, naging parang kuko ito, at mabilis na sinunggaban ang baywang ni Yuan Lao. Mataas na antas na Xuantier martial technique, flowed dragon claw. Swoosh! Isang malamig na hangin ang humiwa sa hangin. Ang kuko ni Wu Yu ay nagliwanag na may malamig na ilaw at sa isang iglap ay nasa harap na ni Yuan Lao. Hindi napigilang manigas ng mga mata ni Yuan Lao, nagalit ang kanyang puso. Hinding-hindi niya inaasahan na ang kanyang disipulo ay magiging ganito katapang na magtangkang pumatay sa sarili niyang guro. Biglang lumakas ang aura ni Yuan Lao. Ang malakas na presyon ay agad na nagpabagal kay Wu Yu. Ang kanyang atake ay bang. Huminto sa ere, hindi makasulong kahit isang pulgada. Kasunod nito, mabilis na hinawakan ni Yuan Lao ang braso ni Wu Yu at inihagis siya. Dog! Tumama ang katawan ni Wu Yu sa pader na parang sako, at pagkatapos ay blood. Bumagsak sa lupa. Pagbangon niya, hindi niya napigilang dumura ng mapulang dugo. Phew! Wu Yu! Nababaliw ka na ba? Ako ang iyong guro. Naglakas loob kang umatake sa akin. Kinuyom ni Yuan Lao ang kanyang mga kamao, namumula ang mga mata, puno ng galit ang mukha. Isang ngisi ang sumilay sa bibig ni Wu Yu, tila nababaliw at tumawa siya. Guro, inagaw mo ang trono ko bilang sect leader, tapos may lakas ka pa ng loob na tawagin ang sarili mong guro ko. Hindi napigilang manginig ng mukha ni Yuan Lao, nanginginig ang buong katawan sa galit. Ngunit ang pinakamatinding panginginig ay nasa kanyang dismayadong puso. Ane! Sakto sa sandaling iyon, isang berdeng liwanag ang kumislap. Ang dating madilim na lihim na silid ay biglang nabalot ng nakakasilaw na liwanag. Pagtingin sa kumpol ng liwanag, hindi napigilang umisi ni Wu Yu. Withered Glory 5 Elders. Ngayon lang kayo nagpakita.
Talagang hindi kayo karapat-dapat na maging tagabantay. Kung talagang nasaktan ko ang Grand Elder kanina, anong gagawin? Ang lakas ng Grand Elder ay walang kapantay sa sect, walang sinuman ang makakatalo sa kanya. Ang aming tungkulin, sa huli, ay pigilan lamang ang masasamang loob na manggulo sa pagmumuni-muni ng Grand Elder. Isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng berdeng liwanag. Ang usapin sa pagitan niyong magguro, sa totoo lang, hindi kami dapat makialam. Ngunit, Sect Leader Xi, kailangan mong maunawaan. Kailanman ay hindi nagkulang sa iyo ang Grand Elder. At sa pagpapalit ng sect leader na ito, ginawa na ng Grand Elder ang pinakamabuti. Kung hindi, sa ugali ni Zufan, sa tingin mo ba ay buhay ka pa hanggang ngayon? Lahat ng ginawa ng Grand Elder ay para iligtas ang iyong buhay. Hindi napigilang tumawa ni Xi Wuyue, may bahid ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, at marahang tumango. Tama kayo. Alam ko rin yan. Kaya kanina, binigyan ko siya ng huling pagkakataon. Hayaan siyang magbago, samantalahin na wala ang batang si Zufan, at tulungan akong muling umupo sa pwesto. Pero siya mismo ang tumanggi. Huwag niyo akong sisihin. At ang atake ko kanina, hindi ko kinuha ang buhay niya, ituring na lang natin itong kabayaran sa pagligtas niya sa buhay ko. Baliw. Talagang baliw ka na. Si Wuyue, sa tingin mo ba sa lakas mo, talagang masasaktan mo ako? Nanginginig sa galit ang gilid ng labi ni Yuan Lao. Iwinasiwas niya ang kamay at sumigaw, "Withered Glory 5 Elders, dinggin ang utos. Dakpin si Xi Wuyue para sa akin." Opo. Sigaw ng Withered Glory 5 Elders, sabay-sabay na gumawa ng hand seals. Mula sa loob ng berdeng liwanag, lumitaw ang mga hibla ng luntiang enerhiya. Napumulupot patungo kay Xi Wuyue. May kakaibang kislap sa mga mata ni Xi Wuyue, ngumuso siya ng may paghamak, at walang pakialam na nagsabi, "Ha? Ako'y baliw?" Yuan Lao, huwag mong isipin na sa Demon Scheming Sect, ikaw na ang pinakamalakas at walang makakapanakit sa iyo. Kanina, kaya kitang patayin, pero hindi ko ginawa. Iyon ay bilang pagtanaw sa ating relasyon bilang guro at disipulo. Wala na tayong utang sa isa't isa. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Pagkasabi nito, iwinasiwas ni Xi Wuyue ang kanyang braso. Mula sa kanyang special ring, isang malakas na aura ang biglang sumabog, humampas patungo sa Withered Glory 5 Elders. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang berdeng liwanag ay agad na nawasak. Biglang lumitaw ang mga anyo ng Withered Glory 5 Elders sa lihim na silid, hindi napigilang sabay-sabay na dumura ng dugo. Sino iyon? Hindi napigilang manlaki ng mata ng isang elder, sumigaw siya sa langit. Kasabay ng kanyang pagtatanong, isang mayabang na tawa ang umalingaw-ngaw sa pandinig ng lahat. Ha ha ha! Ang Withered Glory 5 Elders ng Demon Scheming Sect ay hindi nga biro. Ako, na isang kagalang-galang na nasa Soul Fusion Realm, sa isang suntok na ito, ang dumain nyo lang ang nasira at napahinga lang kayo ng malalim. Tunay ngang kahanga-hanga. Swoosh! Isang kulay abong anino ang biglang lumitaw sa harap ni Yuan Lao. Isang makisig na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malakas na aura. Nang makita siya ni Yuan Lao, hindi niya napigilang mabigla at sumigaw, "Heaven Trailing Sect Leader, Ren Xiaoyun." Ha ha ha! Tama, ako nga. Tumawa ng malakas si Ren Xiaoyun, biglang tumango. Tumingin siya sa singsing sa kamay ni Xi Wuyue at hindi napigilang pumuri, ang paraang ito ng paggamit ng singsing para umatake ng patalikod ay talagang mahusay. Hindi ko alam kung paano naisip ni Sect Leader Xi ito. Bahagyang ngumiti si Xi Wuyue at yumuko. Wala po yon. Pinag-aralan ko lang ang ginawa ng walang hiyang iyon, tumutukoy kay Zufan. Hindi ko inaasahan na epektibo pala. Nang hindi gaanong nahihirapan, nadala ko kayo sa tabi ng Grand Elder. Grand Elder, ngayon ba'y naniniwala na kayo sa sinabi ko? Pagkatapos ay lumingon siya kay Yuan Lao at mahinang ngumiti. Kung kanina, ang umatake sa inyo ay hindi ako, kundi si Sect Leader Ren na nasa loob ng singsing, sa tingin nyo ba'y may buhay pa kayo para sermonan ako rito?
Hindi napigilang kumibot ng gilid ng labi ni Yuan Lao, namutla ang kanyang mukha, at mahigpit na naggalit ang mga ngipin. Kaya nga sinabi ko, kanina, nagpakita na ng awa ang inyong disipulo sa inyo. Malamig na tumawa si Xi Wuyue, isang masamang tunog ang lumabas. Bakit? Bahagyang naningkit ang mga mata ng Grand Elder, malamig na tiningnan si Ren Xiaoyun at nagtanong. Sect Leader Ren, bilang kagalang-galang na sect leader ng Heaven Trailing Sect, ang nangunguna sa Three Middle Sects, bakit ka gagawa ng ganitong kasuklam-suklam na bagay kasama ang rebeldeng disipulong ito? Pumasok sa aking sekta at gumawa ng mga hindi makatarungang bagay. Dahan-dahang iwinagayway ni Ren Xiaoyun ang kamay, may paghamak sa mukha at mumisi. Hindi. Grand Elder, nagkakamali ka. Ang rebeldeng disipulo sa bibig mo ay ang sect leader ng inyong kagalang-galang na sekta. At ako, tinanggap ko ang paanyaya ng sect leader para tulungan siyang sugpuin ang rebelyon. Sugpuin ang anong rebelyon? Hindi napigilang maitanong ni Yuan Lao, ngunit agad din siyang natahimik. Nang makita ang dalawang nagkakasundo sa masamang gawain, naunawaan na niya ang lahat. Kaya pala, sabi ko na nga ba, paanong mangangahas ang Heaven Trailing Sect na makialam sa mga usapin ng Demon Scheming Sect ko nang hindi natatakot sa parusa ng Double Dragon Manor? Ile! Mukhang nakahanap na kayo ng dahilan. Gamit ang pangalang pagsugpo sa rebelyon, tutulungan mo siyang bumalik sa pwesto at alisin ang mga kalaban niya. Isang ngiti ang sumilay sa gilid ng labi ni Ren Xiaoyun, marahan siyang tumango at mahinang nagsalita. Ang Grand Elder ay matalinong tao, mabuti na't nauunawaan mo. Kahit papaano, kami ay mga tanyag na sekta ng matuwid na landas, hindi dapat magkaroon ng masamang reputasyon. Ile! Kaya pala, talaga ngang napakatanyag ng Heaven Trailing Sect. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Yuan Lao, nang gigigil sa galit. Tumingin siya kay Xi Wuyu at sumigaw, Xi Wuyu. Nakipagsabuatan ka sa ibang sekta, pinagtaksilan mo ang sekta, pinatay mo ang iyong guro at winasak ang iyong mga ninuno. Sa tingin mo ba'y may karapatan ka pang umupo sa posisyon ng sect leader? Ile! Nakipagsabuatan sa ibang sekta. Hindi ba't si Zhu Fan din ay nagdala ng mga tagalabas para pumasok sa sekta at agawin ang posisyon ko? Bakit siya ang tinulungan mo at ako'y iyong itinakwil? Si Zhu Fan ay nagdala ng sarili niyang mga tao. Wala silang hinihingi mula sa ating sekta. Ngunit ang mga taong dinala mo ay mula sa Heaven Trailing Sect. Anong kapalit ang ibinayad mo? Kumibot ang talukap ni Yuan Lao, malakas siyang sumigaw. Nanigas ang katawan ni Xi Wuyue, mahigpit niyang kinuyom ang kamao, hindi makapagsalita. Sa gilid, nakita ito ni Ren Xiaoyun at hindi napigilang ngumiti. Malalim siyang nagsalita, hayaan mong ako ang sumagot sa tanong na yan. Sa pagkakataong ito, narito ako para tulungan si Sect Leader Xi na bumalik sa pwesto. Ang presyo ng Heaven Trailing Sect ko ay 5,000 Saint Spirit Stones. Ang Mystical Heaven Sect naman ay hindi nangangailangan ng bayad. Narito lang sila para maghiganti, patayin lahat ng mga naghasik ng gulo noon sa Mystical Heaven Sect para makabawi. Nanlaki ang mga mata ni Yuan Lao, nanginig ang kanyang katawan. Hindi makapaniwalang tinitigan niya si Xi Wuyue, naggangalit ang mga ngipin. Ibinigay mo ang kalahati ng napanalunan ng ating sekta sa Double Dragon Gathering sa mga tagalabas. At nagdala ka pa ng matagal ng kaaway para pasukin ang sekta at patayin ang sarili mong mga kapatid sa sekta. Pagkasabi nito, mula sa labas ng silid ay umalingaw-ngaw na ang mga sigawan at tunog ng labanan. Narinig ito ni Yuan Lao, nanginig ang katawan sa galit. Naunawaan na niya. May traitor sa loob, nakipagsabuatan sa tagalabas. Tiyak na magdudulot ito ng malaking pinsala sa sekta at mahihirapang makabangon. Nanatiling tahimik si Xi Wuyu. Pagkaraan ng ilang sandali, may malamig na kislap sa kanyang mga mata, bumulong siya, ang sektang ito, kung hindi ito para sa akin, bakit ko ito pakikialaman? Ang mga tao rito, kung hindi sila susunod sa akin, bakit ko pa sila hahayaang mabuhay? Iikaw.
Nanginginig ang daliri ni Yuan Lao na nakaturo kay Xi Wuyu. Umaalon ang dibdib ni Yuan Lao, sa sobrang galit ay hindi na makapagsalita. Pagkaraan ng mahabang sandali, saka siya umungol, wala kang pinagkaiba sa emperador ng Tianyu na iyon. Xi Wuyu, kailanman ay hindi ka karapat-dapat maging sect leader ng ating sekta. Ikaw ang traitor ng Demon Skimming Sect. Ngayon, ako, ang Grand Elder, sa ngalan ng mga ninuno, ay papatayin ka. Ngunit, habang akmang susugod si Yuan Lao para kunin ang kanyang buhay, tumawa ng malakas si Ren Xiaoyun at humarang din sa kanya ng isang palad. Haha! Grand Elder, nais mong pumatay sa harap ko. Hindi mo ba ako binibigyan ng respeto? Alalahanin mo, narito ako para tulungan si sect leader Xi na sugpuin ang rebelyon. Kung mamatay ang sect leader na ito, hindi ba't mawawalan ng saysay ang dahilan ko sa pagsugpo ng rebelyon? Kung ganoon, magkakaroon ka ng pagkakataong pumunta sa Double Dragon Manor at isumbong kami. Hahaha! Hindi maganda yan, hindi maganda. Ren Xiaoyun, huwag kang makialam. Kung hindi, sa susunod na taon sa araw na ito, anibersaryo na ng iyong kamatayan. Nanlilisik ang mga mata ni Yuan Lao, walang takot siyang sumigaw. Ngunit nang marinig ito, natawa sa galit si Ren Xiaoyun. Yuan Lao, masyado kang mayabang. Sa pagkakaalam ko, ikaw ay nasa rurok lamang ng Void Returning Realm. Ngunit ako ay isang Soul Fusion Realm second layer expert. Nais mo akong patayin? Talagang imposible. Pagkasabi nito, sabay silang nagpakawala ng palad at suntok, malakas na nagbanggaan. Bang! Isang malakas na pagyanig ang naganap. Napaatras si Yuan Lao ng 5 hakbang. Ngunit si Ren Xiaoyun ay dumausdos sa lupa, umatras ng 10 hakbang bago bahagyang nakahinto. Papaano nangyari ito? Hindi napigilang manlaki ng mga mata ni Ren Xiaoyun, hindi makapaniwalang tiningnan ang nasa harapan. Tinitigan niya ang malamig na mga mata ng Grand Elder at nagtatakang sinabi, nakarating ka na rin sa Soul Fusion Realm. Nagulat din si Xi Wuyu, hindi makapaniwalang umiling, may pagkalito sa kanyang mga mata. Hindi. Impossible. Sinabi sa akin ni Guro noon na hindi maganda ang kanyang katawan, malamang sa buong buhay niya ay mananatili lang siya sa Void Returning Realm. Paanong nasa Soul Fusion Realm na siya ngayon? Sa mga mata ni Yuan Lao ay may halong pangungutya. Dahan-dahang nagliwanag ang kanyang mga kamay ng kulay lupang kaliskis ng dragon. Mapalad ako, sabi niya. Ito ay dahil sa swerte kong nakilala si Zhu Fan. Binigyan niya ako ng isang-isa 0 grade heaven reaching pill na nagpabuti sa aking katawan kaya't nagawa kong makaladpas. At ang aking spirit soul ay ang Earth Dragon Soul. Kapag nag-soul fusion, ang aking katawan ay nagiging napakatibay. Kahit na nasa soul fusion realm first layer lang ako, kaya kong harapin ang isang soul fusion third layer expert, lalo na ikaw na nasa second layer lang. Ile! Sompain! May ganito palang nangyari. Minaliit pa rin kita, Grand Elder ng Demon Skimming Sect. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Ren Xiaoyun, naging seryoso ang kanyang mukha, at hindi na siya nangahas na maliitin pa ito. Narinig ito ni Xi Wuyu, hindi pa rin makapaniwala, itinaas ang ulo at malakas na nagtanong, dahil ba rito? Dahil may utang na loob ka kay Zhu Fan, kaya mo siya tinulungang umupo sa pwesto. Ile! Mangmang! Palagi kong pinaghihiwalay ang personal at opisyal na usapin, hindi mo ba alam yon? May paghamak sa mukha ni Yuan Lao habang tinitingnan siya. Nagtatanong ka ng ganyan para lang makahanap ng dahilan. Ang pag-upo ni Zhu Fan sa posisyon ng sect leader ay dahil pinaburan ko siya. Na ikaw ang tunay na sect leader. Ngunit ngayon, sasabihin ko sa iyo ng diretsyo, Xi Wuyu, kailanman ay hindi ka maikukumpara kay Zhu Fan. Ang pagpalit niya sa iyo ay ayon sa kalooban ng langit. Ang pagnanais mong agawin muli ang trono ng sect leader ay labag sa langit, tiyak na parurusahan ka. Nanginginig sa galit ang buong katawan ni Xi Wuyu, namumula ang kanyang mga mata, at sumigaw siya, tama na. Matandang iyan.
Mas pinaniniwalaan mo pa ang isang tagalabas kaysa sa sarili mong disipulo. Mamatay ka ng may kasalanan. Ile. Kung gayon, tingnan natin kung sino ang unang mamamatay. Malamig na ngumisi si Yuan Lao, muling sumigaw at sumugod kay Xi Wuyu. Ngunit muli siyang hinarang ni Ren Xiaoyun. Sa isang iglap, naglaban ang dalawa. Bang! 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 Ang malalakas na enerhiya ay walang tigil na humahampas sa matibay na lihim na silid. Kahit ang mataas na antas na harang ay nagsimulang manginig, tila anumang oras ay maaaring gumuho. Naglalaban sina Yuan Lao at Ren Xiaoyun, mahirap matukoy kung sino ang lamang. Sa isang iglap, walang sinuman ang makatalo sa isa. Si Xi Wuyu ay nakatayo sa gilid, nanonood. Nakita niyang nahihirapan si sect leader Ren sa laban at hindi siya mapoprotektahan, kaya't lumingon siya at nagtangkang tumakas. Nang makita ito ni Yuan Lao, hindi niya napigilang sumigaw, "Withered Glory 5 Elders. Dakpin ang walang utang na loob na iyan para sa akin." Opo. Sigaw ng Withered Glory 5 Elders. Agad nilang inilabas ang Withered Glory Domain, pinalibutan si Xi Wuyu. Ang makapal na luntiang liwanag ay pumulupot sa kanya, iginapos siya. Sompain! Pabulong na nagmura si Xi Wuyu. Mabilis din siyang gumawa ng mga hand seal. Isang malaking flawed dragon, Giaolong, ang biglang lumabas mula sa kanyang katawan, nagwawala sa loob ng luntiang liwanag, ito ang kanyang spirit soul, ang Heaven Flipping Ocean Covering Flawed Dragon. Gayunpaman, bagamat ang kanyang Dragon Soul ay hindi maikukumpara sa Earth Dragon Soul, maituturing pa rin itong napakahusay sa mga Beast Soul. Sa ilalim ng domain na ito, pansamantalang hindi siya magawang talunin ng Withered Glory 5 Elders. Kaya, sa loob ng lihim na silid, nagkaroon ng labanan sa pagitan ni Yuan Lao kasama ang Withered Glory 5 Elders laban sa traitor na si Xi Wuyu at sa sect leader ng Heaven Trailing Sect. Sa labas ng lihim na silid, nagliliyab na ang apoy at isang malawak na sigawan at patayan ang maririnig. Ang Heaven Trailing Sect, bilang isa sa 3 Middle Sects, ay puno ng mga eksperto. Idagdag pa ang mga taga-mystical Heaven Sect na naroon para maghiganti, buong puwersa silang umatake. Sa tulong pa ni Elder Shai bilang espiya sa loob, ang pagsalakay ay naging matagumpay, hindi nakahanda sina Elder Bai at ang iba pa. Sa ganitong sitwasyon, ang mga taga-demon scheming sect na walang kamalay-malay ay walang kalaban-laban. Maaari lamang silang sumigaw at humingi ng tulong, ngunit hindi nila alam na wala nang makakatulong sa kanila. Una, ang pinakamalakas sa sekta, ang Grand Elder, ay abala sa pakikipaglaban kay Ren Xiaoyun at hindi makatakas. Pangalawa, si Elder Shi ay isang traitor, mabuti ng alang at hindi pa sila pinapatay nito, sino pa ang tutulong sa kanila? Puno ng desperasyon, maaari lamang silang sumigaw ng may pighati habang bumabagsak patungo sa impyerno, namamatay ng walang kaalam-alam. Sompain! Bakit biglang may sumalakay? Ang harang ng sekta, bakit walang nangyari? Anong nangyayari? Bakit ang daming kalaban? Tulong! Tulong! Sa huli, ang mga sigaw ng paghihirap ay umabot sa pandinig ni Sect Leader Xuan, ng Mystical Heaven Sect, na nakatayo sa tuktok ng bundok. May kagalakan at kabaliwan sa kanyang mga mata. Paminsan-minsan ay sumisigaw siya, "Patayin! Magaling! Patayin!" Sino ang nagsabi sa inyong pumunta sa Mystical Heaven Sect at manggulo? Sino ang nagsabi sa inyong patayin ang anak ko? Sa pagkakataong ito, hindi ko kayo palalampasin. Tiyak na ubusin ko kayo. Ha? Si Elder Shi ay nasa gilid, tahimik na nanonood, hinahaplos ang kanyang balbas, malamig na nakatingin sa ibaba. Ang mga elder at kungidanze, mga opisyal tagapayo, sa likod niya ay isa-isang umiiling, hindi makatingin diretsyo. Bagamat sila ay mga inner sect elder at kungianze, at ang mga nasa ibaba ay mga outer sect disciple at tagapaglingkod na madalas nilang kaaway, magkakapatid pa rin sila sa sekta. Ngayon, nakikita ang pagpatay sa mga kasama sa sekta, may kaunting awa pa rin sa kanilang puso. Si Sect Leader Xuan ay para maghiganti. Pero ikaw?
Bakit ka nakatayo rito at pinapanood ang impyernong tanawing ito? Bigla, isang malamig na buntong hininga ang narinig sa tabi ni Elder Shai. Bukod pa riyan, ang mga pinapatay sa ibaba ay mga tao ng inyong sekta. Kahit na hindi kayo magkasundo sa araw-araw, ang isang normal na tao ay hindi. Basta-basta manonood na lang sa ganitong sinasapit ng mga disipulo ng sekta. Kahit papaano, magkakapatid kayo, hindi ba? Hindi napigilang manginig ni Elder Shai. Lumingon siya at agad na nanlaki ang mga mata sa gulat. Kayo po si isang malamig na binatang nasa mga 30 anyos ang lumitaw sa harap ni Elder Shai. Matulis ang kilay, parang bituin ang mga mata, may dalawang hibla ng kulay abong buhok na nakalaylay sa kanyang sentido. Ang kanyang mga mata ay parang malalim na balon, walang anumang emosyon. Ang isa sa 3 haligi ng imperyo, ang Heaven Traversing Sword ng Heaven Trailing Sect, Sixing Tianjian. Gulp! Napalunok si Elder Shai. Bagamat mukhang bata ang lalaking ito, alam ni Elder Shi na ito ay isang eksperto mula pa sa panahon ng Grand Elder. Ang pangalan ni Xing Tianjian ay mas mataas pa kaysa sa 5 Great Dragon Guards. Siya ang pinakamalakas na tagapagtanggol ng Heaven Trailing Sect. Hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito, kung saan ang kanilang plano ay sigurado na, ay magiging maingat pa rin ang Heaven Trailing Sect at ipapadala ang kanilang pinakamalakas na tao. Mukhang sa pagkilos na ito, hindi sila tumatanggap ng pagkakamali. Kaya't hindi naglakas loob si Elder Shi na magpabaya. Nagmamadali siyang yumuko at mumiti. Senior, maligayang pagdating. Patawad po at hindi ko kayo nasalubong ng maayos. Hindi ko inaasahan na ganito pala kaseryoso si Sect Leader Ren sa ating kooperasyon at inimbitahan pa kayo, Senior. Hindi ako ipinadala ng Sect Leader. Kusa akong pumunta rito. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang papuri, malamig na siyang pinutol ni Xing Tianjian. May bahid ng kalungkutan sa kanyang mukha. Sa 9 na sekta ng Western Lands, ilan lang ang hinahangaan ko, kahit sa Upper 3 sects. Ngunit ang Grand Elder ng inyong sekta, bagamat nasa pinakamababa, sa Middle 3 sects, ay lubos kong iginagalang. Ay! Biglang kinabahan si Elder Shai, naging seryoso ang kanyang mukha. Anong ibig niyang sabihin? Hindi kaya narito siya para tulungan ang matandang iyon, Yuan Lao? Kung buhay pa ang matandang iyon, magkakaproblema ang kanilang pagre-rebelding ito. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo, puno ng kaba ang puso ni Elder Shai. Tila nabasa ang nasa isip niya, umisi ang lalaki at mahinahong nagsabi, hindi mo kailangang mataranta. Ang bagay na ito ay napagdesisyonan na ng sect leader, at ang Heaven Trailing Sect ay kasali na. Natural, hindi ko sasalungatin ang desisyon ng sekta. Gusto ko lang siyang makita sa huling sandali ng kanyang buhay. Iyon lang. Pagkasabi nito, hindi napigilan ng lalaki ang lungkot sa kanyang mukha. Pagkatapos ay nagtanong siya, nga pala, narinig kong ang sect leader namin mismo ang humarap sa kanya. Nasaan sila? Sa lihim na silid sa main hall ng sect leader, 1 milya mula rito. Nang marinig na hindi pala siya naroon para iligtas ang Grand Elder, nakahinga ng maluwag si Elder Shi at mabilis na itinuro ang direksyon. Bahagyang tumango ang lalaki, tumalon at lumipad patungo roon. Ngunit hindi pa siya nakakalayo, malamig siyang lumingon kay Elder Shi at nagsabi, nga pala, ang tanong ko kanina, mukhang hindi mo pa nasasagot. Ano ang nararamdaman mo habang nakikita mong pinapatay ang iyong mga kasama sa sekta? Ito rin. Natigilan si Elder Shai, hindi makapagsalita. Nang makita ito, hindi napigilang tumawa ng malakas ng lalaki, puno ng paghamak ang kanyang boses. Noon, may isang tao pa sa Demon Scheming Sect. Ngunit mula ngayon, ang Demon Scheming Sect ay wala na. Pagkasabi nito, lumingon ang lalaki at sa isang iglap ay naglaho, iniwan ang lahat na may pagtataka at kaba habang nakatingin sa direksyon kung saan siya nawala, matagal na hindi makapagsalita. Elder Shai, sino ba talaga ang taong iyon? Masyadong mayabang. Pagkaraan ng mahabang sandali, isang elder ang mahinang umangal, ipinagtatanggol ang kanilang panig.
Ang sinabi niya kanina ay malinaw na pang-insulto sa atin. Kahit na taga-Heaven Trailing Sect siya, masyado naman siyang. Sa kooperasyong ito, kahit si sect leader Ren ay maayos na nakikitungo sa atin. Tutal, ito ay para sa kapakanan ng lahat. Tumahimik ka. Mahigpit na tiningnan ni Elder Shi ang lalaki, huminga ng malalim at bumuntong hininga. Kahit sa Heaven Trailing Sect, maging sect leader man o disipulo, ang taong iyon ay may absolutong kapangyarihan, katumbas ng Grand Elder sa ating Demon Scheming Sect. Hindi, marahil mas mataas pa ng kaunti kaysa sa ating Grand Elder. Isang pinakamataas na nilalang. Hindi napigilang manlaki ng mga mata ng lalaki, tila may naalala, at nagulat na nagsabi, hindi kaya siya si E. Tama. Ang isa sa 5 dakilang Dragon Guard ng Heaven Trailing Sect, ang Grand Elder nila, Xing Tianjian. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Elder Shai, hinaplos ang balbas, at bumuntong hininga. Alalahanin niyo noong ang Heaven Trailing Sect ay nasa lower 3 sects pa lang, siya lamang, gamit ang isang mahabang espada, ang nakipaglaban sa Double Dragon Gathering. Hanggang sa makarating sa middle 3 sects, pinatatag ang posisyon ng sekta hanggang ngayon. Noon, sa lower 3 sects, siya lang ang napili na pumasok sa Double Dragon Manor para sa pagsasanay, katumbas ng Zufan ngayon, isang nilalang na parang halimaw. Napalunok ang Elder, hindi mapigilang mamangha. Hindi ko inaasahan na pati siya ay ipinadala ng Heaven Trailing Sect. Masyadong sapat na ang lakas natin ngayon. Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig na sinabi niyang kusa siyang pumunta rito? Kumunot ang noo ni Elder Shai, walang ganang tumingala sa langit. Ang bayani sa mga bayani noon. Siya at ang Grand Elder ay magkakilala rin noon. Marahil narito siya ngayon para ihatid siya sa huling hantungan. Bahagyang tumango ang Elder, kumunot ang noo, at bumulong, basta't hindi niya tutulungan si Yuan Lao, ayos lang. Huwag kang mag-alala. Si Xing Tianjian ay napakatapat sa kanyang sekta. Ang desisyon ng sekta ay hindi niya sasalungatin. Dahil nakipagtulungan na sa atin ang Heaven Trailing Sect, ang Grand Elder ay kaaway na rin niya. Ang pagpunta niya rito ng kusa ay hindi makakaapekto sa ating plano. Isang masamang ngiti ang sumilay sa gilid ng labi ni Elder Shai, malalim siyang nagsalita. Sa pagkakataong ito, tiyak na patay na ang Grand Elder. Ang mga tao sa paligid ay tumango rin. Tanging si Sect Leader Xuan lamang ang tila walang pakialam sa nangyayari sa paligid, nakatutok lamang sa patayan sa ibaba, namumula ang mga mata, tuwang-tuwa na sumisigaw, patayin. Patayin! Ha! Ang matandang ito, pagkatapos mamatay ng anak niya, nabaliw na sa sobrang pagkabigla. Kahit si Xing Tianjian na kararating lang ay hindi niya napansin. Ile! Tiningnan ni Elder Shai si Sect Leader Xuan, pagkatapos ay tumingin sa iba pang kasama, itinuro si Sect Leader Xuan. Ang iba ay ngumisi rin, may paghamak na tiningnan ang nababaliw na matanda, nagpapakita ng kasiyahan sa kasawian ng iba. Samantala, sa loob pa rin ng lihim na silid. Ang malalakas na pagyanig ay patuloy na kumakalat sa 4 na sulok, niyayanig ang buong silid. Kasabay ng mga ugong, ang harang na nagpoprotekta sa lihim na silid ay malapit ng masira. Sina Yuan Lao at Ren Xiaoyun palitan ng atake. Mga Soul Fusion Realm expert, bawat suntok, bawat sipa ay kayang bumasag ng langit at dumurog ng kaluluwa, lubhang mapanganib. Sa ilalim ng malakas na presyon, ang Withered Glory Domain ng Withered Glory 5 Elders ay napilitang umatras sa gilid para maiwasang madamay sa magulong labanan. Si Xi Wuyu naman ay kinakabahang nanonood sa gilid, pinagpapawisan ang noo. Nakikita niya na sa laban ni Ren Xiaoyun at Yuan Lao, si Sect Leader Ren ay dehado na. Kung hindi siya mabilis na makakatakas, baka samantalahin ni Yuan Lao ang pagkakataon para patayin siya. Kung magkagayon, tapos na siya. Sino ba ang mag-aakala na si Yuan Lao ay nakalagpas pala sa Soul Fusion Realm sa maikling panahon at naging ganito kahirap kalabanin? Ang Earth Dragon Soul na yon, kapag sumanib na sa katawan, ay talagang walang kaparis sa tibay. Kahit na si Ren Xiaoyun na isang Soul Fusion Realm second layer expert ay napipilitan niyang umatras.
Habang iniisip ito, lalong kinabahan si Xiuyu. Ang kanyang flawed dragon soul ay patuloy na nagwawala sa loob ng withered glory domain, iwinawasiwas ang mahabang buntot, nais kumawala sa pagkakagapos. Ngunit wala siyang magawa. Ang withered glory domain na ito ay tunay ngang napakalakas. Kahit siya, ang dating sect leader ng Demon Scheming Sect, ay mahihirapang makatakas sa maikling panahon. Ngunit sa sandaling ito, ang pinakakinatatakutan niya ay nangyari na. Bang! 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 Isang serye ng malalakas na tunog ang biglang umalingaw-ngaw. Ang matitigas na dragon claws ni Yuan Lao ay mabilis na humarang sa isang suntok ni Ren Xiaoyun. Kasunod nito, sinamantala ni Yuan Lao ang pagkakataon at sunod-sunod na tatlong malalakas na palad ang tumama sa dibdib nito. Phew! Isang mahinang tunog ang narinig. Dumura ng isang bunganga ng dugo si Ren Xiaoyun at tumilapon palayo. Bigla siyang namutla. Sect Leader Ren. Nakita ito ni Xiuyu, labis na kinabahan, at nanlamig ang kanyang puso. Tapos na. Natalo si Sect Leader Ren. Susunod, ako na ang parurusahan ng Grand Elder. At sa sandaling nawala sa sarili si Xiuyu, nasamantala ito ng Withered Glory 5 Elders. Ang makapal na luntiang liwanag ay mabilis na pumulupot sa kanya na parang mga tanikala, iginapos ang buong katawan niya, hindi makagalaw. Nagulat si Xiuyu. Ang kanyang puso na kanina pa kinakabahan ay lalo pang lumubog sa kawalan ng pag-asa. Sa pagkakataong ito, tapos na talaga siya. Swoosh! Mabilis na kumilos si Yuan Lao, sinamantala ang pagkakataon, isang palad ang pinakawalan patungo sa noo ni Ren Xiaoyun na medyo nanghihina na. Kahit hindi niya ito mapatay agad, tiyak na magdudulot ito ng malubhang pinsala. Nang makita ito, nagulat si Ren Xiaoyun. Nais niyang umiwas o humarang, ngunit huli na ang lahat. Siya ay sugatan na, hindi na kasing bilis ni Yuan Lao, at hindi na rin kasing lakas. Niya. Ano man ang gawin niya, kamatayan ang kahahantungan, mahirap nang makatakas ng buo. Sa sandaling iyon, bahagya siyang nagsisi. Bakit siya pa mismo ang humarap sa matandang ito? Hindi ba't sapat na ang isang grupo ng mga elder at kung idansi? Marahil nais niyang makaharap ang Hidden Dragon, ang pinuno ng 5 Great Dragon Guards, ang Grand Elder ng Demon Scheming Sect. Tutal, ito lamang ang taong nirerespeto ng Grand Elder ng kanilang Heaven Trailing Sect, Xin Tianjian. Sinubukan niya at tama nga ang hinala niya. Ang matandang ito ay mas malakas pa kaysa sa mga alamat. Nakalagpas pa ito sa Soul Fusion Realm. Talagang pagkakamali. Hindi tulad ng inaasahan niya. Tunay ngang kahanga-hanga. Ngayon, alam na niya kung ano ang ibig sabihin ng Key Curiosity Killed the Cat. Ngunit huli na ang lahat. Nakikita ang palad na papalapit na sa kanya, ang malakas na presyon ay halos hindi na niya makayanan, mapait ang lasa sa kanyang bibig. Subalit, isang matalas na ugong ang biglang umalingaw-ngaw. Ang malakas na palad ni Yuan Lao ay hindi pa dumadampi kahit isang hibla ng buhok ni Ren Xiaoyun nang hindi niya napigilang bawiin ito. Sunod-sunod siyang umatras ng 10 hakbang bago bahagyang nakahinto. Pagkatapos, naging seryoso ang kanyang mukha habang nakatingin sa harapan. Ang kanyang mga kuko na may kaliskis ng dragon ay puno ng ayon ng dugo, basag na ang mga kaliskis. Isang galaw. Isang galaw lang. Ang Grand Elder na kanina lang ay walang kapantay sa lakas at halos matalo na si Ren Xiaoyun, ngayon ay malubhang nasugatan. Nagulat ang lahat, lumingon sila at nakita ang isang malamig na anyo na hindi nila alam kung kailan pa nakatayo sa tabi ni Ren Xiaoyun. Sa kanyang mga matang walang emosyon, paminsan-minsan ay may bahagyang kislap, hindi malaman kung saya ba o lungkot. Tahimik siyang nakatingin kay Yuan Lao sa tapat, hindi gumagalaw.